Hello beautiful soul, welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Capricorn. This reading is for you. Taon na ako kay Capricorn. Hindi ko na i-explain na kasi palagi naman natin itong ginagawa. Tanungin natin kung ano ang nararamdaman niya sa'yo. Anong intention niya sa'yo. Ito lang. Anong action niya sa'yo at anong nararamdaman mo sa taon na ito, Capricorn? Ano ang blind spot ng koneksyong ito? Ano ang iyong energy this November 2024? Universe, ano po ang iyong advice kay Capricorn? At ang overall energy ni Capricorn this November 2024. Taon na kakonect kay Capricorn. Anong nararamdaman mo kay Capricorn? Tandaan nyo, kung taon na connect sa inyo, pwede itong magulang nyo, kapatid nyo, anak nyo, asawa nyo, kasamahan mo sa trabaho. Okay? Taon na ako na kay Capricorn. Anong nararamdaman mo kay Capricorn? Please show me. Anong nararamdaman mo kay Capricorn? The Five of Cups. Anong intention mo? Taon na ako na kay Capricorn. Anong intention mo kay Capricorn? Three of Pentacles. Anong action mo kay Capricorn? Taon na ako na kay. Thank you. The Nine of Pentacles. At Capricorn, anong nararamdaman mo sa taon na to? The Eight of Swords and the Seven of Swords. Okay, umpisahan natin ang kanyang nararamdaman sa iyo. Bakit Five of Cups ang nararamdaman mo? Kay Capricorn. Taon na ako na kay Capricorn. Bakit Five of Cups ang nararamdaman mo kay Capricorn? Vision. Patient ka daw. Bakit Five of Cups? Uy. We have the Scorpio, Libra, and Scorpio. Panalo. Puro Scorpio. Okay, and the Temple na so. Yes, nararamdaman niya sa'yo. Alam mo, mahal ka nito eh. Mahal ka niya. Capricorn, mahal ka niya. You are my Nine of Cups. You are my Ace. Siyempre, mahal ka niya. Nararamdaman niya sa'yo. Ano ka raw, malungkot, ganyan. May sadness siya na nararamdaman kasi you're always in depressed or maraming iniisip, ganyan. Person ka daw na parang palaging malungkot, yan nakita niya. Nararamdaman niya rin sa'yo na, yun nga, siguro minsan hindi kayo nagkakasundo or hindi nag-aaway kayo, maaring ganun. Handun yung sorrow, handun yung masyado ka daw emotional pain. Kumbaga na handun ka sa point na palagi mong naaalala yung mga bad things happen sa inyong dalawa, ganyan. Imbis na ang maalala mo is happy moment, ganyan, no? Yun. Parang palaging, pero namimiss ka niya. Namimiss ka niya. Nararamdaman niya sa'yo, namimiss ka niya. Naaalala niya rin yung mga time na nasasaktan ka niya, nabibigyan ka niya ng depression, maaring kayo is nakahiwalay sa iba, no? Sa iba is hindi naman totally hiwalay. Andun yung situation na nararamdaman sa'yo, napaka-patient mo daw, as long as kaya mo balansehin yung relationship nyo or situation yung dalawa, okay ka. And also, we have the Sagittarius, malungkutin ka raw eh, or mapag-isip ka, gano'n. Namimiss ka niya. Kung kayo is magkahiwalay, namimiss ka niya. Kung kayo naman is hindi naman kayo maghiwalay, syempre naaalala niya pa rin yung mga good things and bad na pinagsamahan yung dalawa. Tingnan natin bakit ang intention niya sa'yo. Tao na naka. Ika, may kukuhanin pa ako dito. Bakit mo sinabi? Siguro may anak kayo nito, no? Sa nakita ko, may anak kayo nito. Sa iba dito, may anak kayo nito. Kung kayo is magkahiwalay, at may anak kayo, namimiss niya rin yung anak niyo.
no? Pero kung kayo is magkasama naman, na ano niya, na nagbabak sa isipan niya yung mga good and bad things na pinagsamahan niyo dalawa. Ganyan. But parang lonely ka raw, sinasabi niya dito. Masyado ka daw, masyado ka daw emotional pain. Ganun, ang sinasabi niya. Yan ko nga. Ano pwede ko malaman? Ganun pa rin, di ba? O 10 of Cups, Ganun pa rin, di ba? Sabi sa'yo, you are my 9 of Cups and my Ace, Ikaw talaga, naalala ka niya. Naalala niya. Andun talaga yung situation na ikaw talaga yung nakapagbibigay ng saya sa kanya, no? Also, we have the Pisces. Ikaw nakapagbigay ng, in Aries, meron din tayo. Nakapagbigay ng saya sa kanya, you are my 10 of Cups, kumaga may happy memory. Andun din yung nakita ko rin sa kanya, yung apology, kung kayo is nagkahiwalay, o hindi kayo nagkakasundo. Andun yung naaalala niya yung mga good things, memories sa inyong dalawa, kung kayong nagkahiwalay. Siyempre gusto niya ng union. And andun naman yung apology na nakikita ko sa kanya. Kung kayo is hindi naman kayo magkahiwalay, andun yung pa rin. Apology. Hindi man siya magsalita sa'yo ng words na apology. Gusto niyang gawin yun sa'yo. Gusto niya uli ng panibagong happiness sa'yo. No? Yun na nakikita ko sa kanya. Kasi we have the 10 of Cups. And we have the Gemini pala, no? Tingnan natin. Bakit 3 of Pentacles ang intention mo? Kay Capricorn, taon na ako Bakit? Ay. Ano yan? Bakit We have the fire sign, the world, Alam niyo naman ang world, diba? Taurus, Leo, Pisces ba to? And then the Tower. Okay. Scorpio again, Also the water sign, tsaka Capricorn. Also, this is your energy. Andito yung situation. Intention niya sa'yo, Capricorn, is, syempre andun pa rin yung I want to say sorry, ganyan. Nagkamali siya, nagkamali siya sa mga nangyari sa inyong dalawa. Nagkamali siya sa inyong dalawa. And then, marami siyang pagkakamali kasi binigyan ka daw niya ng maraming struggle o problem. Kumbaga, handun yung ikaw yung nagpasa ng burden, no, sa inyong dalawa in relationship. Siyempre, they want collaboration sa'yo. And gusto niyang matapos itong situation na to. Kumbaga, gusto niya uli na they want to take responsibilities or gusto niya uling mabuo itong relationship na ito, no? Sa nakita ko sa kanya dito. Kasi they feel sorry. Nararamdaman niya na gusto niya talaga mag-sorry. Kasi handun pa rin yung collaboration, handun pa rin yung partnership na gusto niyang mangyari sa inyong dalawa. Gusto niya pa rin magkaroon dito ng teamwork. Kumbaga, can we start again to create, kumbaga, mabuong muli yung nasira na foundation sa ating dalawa. Ganyan. Yun ang gusto niya. Kung kayo magkahiwalay, ganun din. Kung kayo magkasama, ganun din ang kanyang nararamdaman. Alam niya na nagkaroon siya ng mga bad decision, na may mga mali siyang nagawa, no, sa nakita ko sa kanya. Pero gusto niya pa rin ng partnership and they want to grow again and rebuild, no, this foundation. Yun ang sabi niya. Tingnan natin. Yun ang intention niya sa'yo. Bakit 9 of Pentacles ang action mo sa kanya?
This is a Virgo sign, no? Bakit Nine of Pentacles? Ang action mo. Taon na ako ni kay Capricorn. You have the Taurus. Bakit? Wala. Bumabaliktad. You have the Gemini. Anong balak mo dito? Bakit? And bakit? We have the fire sign. Alam niyo naman ang fire sign, di ba? Leo, Sagittarius, Aries. No, also we have the Aries. Sagittarius. Okay. Intention niya sa'yo is oonahan doon yung sinasabi niya na gusto niya kasi gusto niya kasi na independent actually, no? I want to be free sa ibang aspeto ng buhay niya, no? Kumbaga hindi siya sa sitwasyon na meron kasi siya mga sitwasyon Capricorn na or vice versa tayo na hindi siya makapag-desisyon, na nalilito siya. As in nalilito siya. Kaya minsan tuloy kasi sabi niya, ayoko muna, I want to be independent, gusto ko muna ng self-love, gusto ko munang makita yung value ko, gusto ko muna pwedeng isipin ko muna yung mga bagay-bagay, ganyan. Kasi, nalilito ako, hindi ako makapag-desisyon, gusto kong maging masaya, no? Gusto kong maging masaya sa ngayon, pero gusto ko muna, pabayaan muna ako. Kasi, kasi siya sa part na, gusto siya kasing maramdaman kasi alam niya kasi na hindi siya naging equal sa iyo eh. Alam niya na hindi ka na value, tapos nararamdaman niya rin na parang, alam mo yung parang nawala siya rin sa alignment niya. Ganon. Nawala siya sa daan na layunin na tatahakin niya sa ngayon. Kasi gusto niya maging masaya. Sa ngayon kasi, nagkakaroon siya ng isang situation sa buhay niya na maring ito is shadow work. Alam niyo yung shadow work? I-research niyo kung ano yung shadow work. Yun, nandun siya sa part na meron siyang nabibiing held back siya sa nakaraan. No? May takot siya at hindi siya makapag-decision sa ngayon. Kaya gusto niya muna siguro mag-thinking, ganyan. Gusto niya muna, alam niya na naging abusado siya sa'yo. No? Or vice versa tayo, alam niya na hindi kanya pinahalagan. Alam niya na kumbaga, hindi siya naging equal, ginamit ka niya, o hindi mo naramdaman talaga yung pagpapahalaga, kumbaga ikaw lang yung nag-care at nag-value sa kanya, or vice versa ha, ganun. Kaya ngayon gusto ko muna maging independent, kumbaga, bigyan mo muna ako ng time na isipin ko yung pagkakamali ko, ganun. Ang nakita ko sa kanya ha, gusto muna niya ng self-love. Kaya gusto niya muna na ihiwalay muna yung sarili niya sa'yo. Kasi, why? Kasi minsan daw, parang pag nag-uusap siguro kayo, parang handun yung conflict. Minsan hindi kayo nagkakasundo. Minsan handun yung kawalan ng pagkakaisa. Minsan nagkakaroon na lang ng mga puot, mga galit, no? Na mga matinding galit. Kaya ngayon, gusto niya muna na, I want to be independent. Ganyan. Gusto niya muna maging masaya. Yun ang nakita ko sa'yo. Sa ngayon, wala siyang action. Sa ngayon, wala siyang action sa'yo. Gusto mo nang mag-isip-isip, ganyan. Kasi indecision siya sa ngayon. No? Natatakot din siya sa ibang bagay. No? Sa nakita ko dito. Tingnan natin si Seven of Swords. Bakit Seven of Swords? We have the Aquarius. Bakit Seven of Swords ang nararamdaman mo, Capricorn, sa tao na to? Seven of Swords. Okay. Kung nararamdaman ng puro sword. Puro sword. Lolastik eh, no? Tingnan natin. Ang dito, we have the Gemini, Libra, puro Gemini ito eh. Saka Scorpio. Ang nararamdaman niya sa'yo, Scorpio.
nararamdaman mo sa kanya, Scorpio, sinasabi po sa kanya na, yun nga, liar siya. Kumbaga, masyado siyang very cold, sarili niya lang iniisip niya. No, siya yung tao na, kumbaga, palagi siya nagsisinungaling eh. Either siya is babaero, lalakero, or napaka-sneaky niya, very manipulative, or nandun yung pagtataksil, no? Naramdaman sa akin, pinagtaksil lang kanya, puro siya kasi nangalingan, ano siya, makasarili siya, ganyan. It's more on disappointment para sa kanya, no, ang nakikita ko sa'yo. Or in disappointment, pagsisisi para sa kanya. Sadness, syempre, nandun din yung sadness. Andun yung situation na parang ipinupush niya yung sarili niya sa'yo na para lang maging okay. Alam mo yung para lang maging okay, bakit pa kailangan niyang i-push yung sarili niya sa'yo kahit na alam mo naman na ikaw yung mali. Alam mo yun, yung ganun ang nakikita ko dito sa situation na to. Diba? Kaya parang nahandi siya sa sitwasyon na I want to recover din naman yung sarili ko. No? Yung handi siya sa part kasi na ano eh, handito ka kasi part Capricorn sa sarili, or vice versa sa part ng buhay mo na parang hindi ka makarecover. Alam mo yun, parang handun yung hindi ka magkaroon ng new horizon sa sarili mo. Kasi you pushing yourself sa isang situation na alam mo na hindi naman niya nakikita yung halaga mo. Or hindi niya nakikita yung, yung value na ginagawa mo sa kanya. Kasi more on, ano lang siya, parang wala siyang pakialam. Parang cold siya, sarili niya lang. Ganun nakikita ko sa kanya. Kaya more on disappointment ang nararamdaman mo sa kanya. No? Sad. Sad naman. Tingnan natin. Ano ang blind spot ng connection ito? Ano bang blind spot ng connection ito? Marang ikaw to or siya? Ay, dalawa talaga. The Two of Cups. Oh, yun pala oh. We have the Cancer energy. Saka the Virgo. Tingnan natin ang anong energy ni Capricorn this November 2024 universe. And the Judgment, your energy. Diba? You have the fire sign and advice po universe kay Capricorn. The Queen of Cups, the water sign. At ano po ang overall? Energy niya is the Six of Cups. Yun naman pala eh. Okay. We have the Three of Swords, the Libra. Namimiss mo naman. Okay, we have the Scorpio. Bakit ang blind spot is the Hermit and the Two of Cups? Okay. Ang blind spot ng connection na ito, hindi to yung situation na, syempre handun pa rin yung, I know na you are my soulmate. Gusto niya pa rin na, itong taon na to is gusto niya na togetherness. Syempre handun yung union, handun yung getting together. You are my soulmate, you are my twin flame. Yan, gusto pa rin niya ng getting together, kaso, iniisip niya how, paano. Diba? Nandun siya sa situation na, paano ko gagawin? Paano kami mag-uumpisa? Hando siya dumatating siya sa part na nawawalan siya ng pag-asa, napanghinaan siya ng loob kasi hindi niya alam kung paano gagawin niya para magsimulang muli kayo, para magkaroon nila ng togetherness and happy relationship with it comes sa iyo at sa iyong family. Inanakit sa kanya. Nandun siya sa pag-iisip nitong taon na to na nagsisiyasat din kasi siya sa sarili niya itong taon na to. O anong dapat niyang gawin. Aalis na ba siya or hindi? Anong dapat kong gawin? Ano bang katotohanan? Paano mag-umpisa? Paano maging mabuo uli kami? Paano uli magkaroon kami ng stability or connection sa isa't isa? Yun ang nakikita ko siya, no? Dito sa taon na to. Napanghihinaan siya ng loob actually. No? Kasi why? Nakikita ko sa kanya, meron kasi siyang part sa buhay niya na hindi rin siya naging totoo. Ganun. Kumbaga, may mga gusto niya sabihin na hindi niya rin masabi. Kaya ganun na nakikita ko energy sa kanya. Kung sino man ito. No? You have the fire sign.
Fire sign. Also the fire sign. Puro fire sign to. Diba? Fire sign, Virgo, and the Cancer. Also, we have the Hangman din. This is a Neptune kasi, no? The manifestation. Yan. In the water sign. Tingnan natin ang judgment. Bakit judgment ang energy ni Capricorn? Tandaan nyo, maaring ito is a vice versa. Maaring connect ito sa inyong family, trabaho, or kung saan man. Yeah. We have the Empress. Oh. The Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Bakit judgment? Okay. And we have the Leo. Puro ano, no? Parang galit ka ba? Parang mayroon kang sama na loob. Kasi puro fire sa yung lumalabas sa'yo actually. Puro ganun nakikita ko. Diba? We have the fire sign. Air on fire. Ito, no? And then, nakikita ko sa'yo, ang energy mo this month is a transformation sa sarili mo, no? It's time to transform. It's time to start a new beginning. Siyempre, i-renew mo yung sarili mo. Andito yung sitwasyon na kailangan mo kasi ngayon is more on focusing to yourself, valuing yourself, manindigan ka, protektahan mo yung sarili mo, and depensahan mo yung sarili mo. No? Kasi maraming challenge ang darating sa'yo. Kumbaga, handin yung paninindigan to renew yourself, to transform. Magkaroon ka ng self-evaluation sa sarili mo. This is the time na magkaroon ka ng level up to yourself. Kung dati is medyo nagiging weak ka, ngayon, it's time to level up yung iyong power, di ba? Yung iyong pagkakaroon ng strong personality, kumbaga strong will right now, no? Kumbaga, hando rin yung depensahan mo din yung sarili mo, protektahan mo yung sarili mo. No? Magpaka-busy ka and focus to yourself more. Kung may anak ka, doon ka din mag-focus, ganyan. Kumbaga, huwag kang mag-focus sa mga situation na nakapagpapadown sa'yo. I-renew mo yung sarili mo. This is a time to let go the past kasi it's done. Kumbaga, kung may mga nangyari in the past, mga sadness, lungkot, panghihinayang, ganun, iiwanan mo na yon kasi hindi ka rin magiging masaya. No? I-renew mo yung sarili mo. Baguhin mo yung mga decision mo sa buhay, yung mga rules mo, mag-focus ka sa sarili mo, magpa-beauty ka, diba? Mag-exercise ka. Kung ano yung gusto mong gawin sa buhay mo, magpaka-busy ka, diba? Yun ang hindi mo kailangan tumutok sa iyong old version, no? Ang nakikita ko sa iyo. Kaya this is the time na mag-renew ka para sa sarili mo. Tingnan natin ang iyong Queen of Cups. Bakit po Universe Queen of Cups? Ang advice mo kay Capricorn. Maaring tayo is vice versa, ha? Diba? We have the fire sign, the Leo. Puro fire. Leo, Aries, and the water sign. Okay, ang advice niya sa'yo is magpakatatag ka, you need to focus to yourself, trust to your intuition, make a plan, something, no? Kumbaga, this is a time to face your future, kumbaga. Huwag kang maghintay. No, huwag kang maghintay. Magkaroon ka ng confidence. Kumbaga, lakas ng loob, tibay ng loob. Kasi, basta patient lang. Patient and control mo yung feelings mo. More on focusing to yourself. Sa nakita ko dito, mag-focus ka sa stability mo. No, you have the water sign pa rin, earth sign. Yan, Taurus, Virgo, and Capricorn. Also, this is your energy. Mag-focus ka sa mga things na para sa'yo, no? It's more on sarili, self, no? Kumbaga, handito yung situation na trust your intuition, focus sa stability mo. Kung you have 3 kids, go. 3 or 2 kids man yan, go. Diba? Nandito yung situation na ngayon is more on focusing to yourself, more on control, no? Sa nakita ko dito. Huwag ka magpa-control sa sitwasyon. Mag-control mo yung sarili mo. I-renew mo yung sarili mo. Diba? Kailangan dito ng malakas ang loob. Magplano ka, no? Huwag kang mag-doubt, diba? Kumbaga, try to discover ano pa ba yung kaya mo. Try to discover ano ba yung plano mo. Ganyan. Diba? Kasi, yung iba dito, yun nga, you don't know how to proceed pa. Yung iba nagkakaroon siguro ng doubt. Pero, ang more advice kasi is focus to yourself dito. Diba? Magplano ka ulit ng panibago na magiging good ang lahat.
plan anew. Plan to your future. Diba? Ngayon is magkaroon ka practical. No, practical and loving yourself more. Focus on creating a calm balance. Diba? Sa sarili mo, sa figure mo, ganyan. No? Ang nakita ko dito, kailangan mo ma-secure yung sarili mo. Kasi more on sensitive ang nakikita ko sa'yo dito. Nagiging sensitive kasi yung iba. Kaya, ang nakita ko sa'yo is, lakasan mo yung loob mo. No? Tingnan natin ang overall energy mo. Take care of yourself daw, ha? And, more on mature, no? Sinasabi. Bakit 6 of Cups ang overall energy? Thank you. We have the Page of Wands. Again, the Queen of... palagi lumalabas sa si Water sign, no? The Queen of Cups. Yan. And the Knight of Pentacles. Third sign. Taurus, Virgo, and Capricorn. Teka lang, ayusin ko yung pa ako. And the Fire sign. Ang dami mong fire sign, ano? The Scorpio. Sabi dito, ang energy mo, ang overall energy mo is to thinking yung iyong mga anak, kapamilya, the good memories and the bad memories. Kumbaga, yung you need to focus to yourself. Kung may anak ka, focus to your anak. Focus to create again to your fashion, no? Ang nakita ko ito, yun ang pag-iisip mo eh. More on mag-iisip ka ng mga the past thing and good things, ganyan. And yung magiging, iba dito is emotion, no? Magiging emotional daw kayo dito. Andito kayo sa sitwasyon na nagkakaroon kayo ng progressing or effort sa inyong mga goals sa ngayon, no? Or you need to jump to your fashion sa ngayon. Focus and patient, being practical, ang nakita ko dito, and take care, no? Take care yourself, take care your children. Ang nakita ko dito, kung mayroon kang anak, diba? Gawin mo yung gusto mo na ikaka-excitement mo. Na gawin mo yung sarili mo. Magpaganda ka, mag-exercise ka, yung mga ganyan, no? Sa nakita ko. Basta mag-focus ka. As in improvement. Improvement is more good kito. Work how to get what you want. Kung kinakailangan, ang nakikita ko dito, no? Magkaroon ka ng hard work and strong will. Siyempre, lakas ng loob to improve what you want to improve to yourself, no? Huwag ka masyadong mag-focus sa emotional pain, sa mga lungkot, ganyan. I-focus mo yung how to improve or how to develop things sa iyong buhay, no? Sa nakita ko dito. Arigato namaste, God bless.